Kung gusto mo ng impeachment kay BP Sara, tumayo ka bilang lalaki at sabihin mo, kailangan ma-impeach si BP Sara. Ikaw nagtatago ka diyan sa bait-baitan mo. Bakit duwag ka kay BP Sara? Duwag ka sa Duterte. Ngayon, yung pagpirma ng anak mo, nilaglag ka. Imposibleng pipirma yung anak mo kung ayaw ka. Ano ka, Marcos? Inutil? Walang silbi? Under disaya? Sasabihin mo ayaw mo na impeachment yung anak mo unang pipirma? Ganun ka kainutil? Hindi ako naniniwala. Ako pinapaniwalaan ko, drama lahat yan. Gusto mo ng impeachment, Marcos. Mga plastic kayo. Duwag na kayo. Plastic pa kayo. Sinungaling pa kayo. Walang problema. Gusto niyo impeachment? Karapatan niyo yan. Pero magsalita ka. Huwag kang duwag, Marcos. Bakit pa nila in-impeach? Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative. Sino hindi magagalit? Ako naiintindihan ko to si Pulong Duterte. Alam nyo, dito po nagkakamali itong mag-amang Marcos. Simulan natin bakit ko sila tinawag na duwag. Tingnan mo to si Marcos. Ha? Ang sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Pero yung anak mo, kauna-unahan pumirma ng impeachment kay Sara. Kaya alam mo, sinasabi ko sa inyo matagal na eh. Na sinasabi ni Castro, sinasabi na makabayaran black, sinasabi nila na wag makialam si Marcos. Bakit niya sinasabi? Sabi ng mga dilawan, bakit niya pinipigilan na impeachment? Ano sabi ko sa inyo? Tigil-tigilan niyo yung kadadrama niyo. Maraming influencer na loko niyan. Maraming DDS na loko niyan. Hindi po ako. Sinabi ko na sa uuna pa lang, drama yung mga lintik na yan. O lumabas ngayon. Sasabihin mo ayaw mo sa impeachment, Marcos? Kauna-unahan pumirma yung anak mo? Anong kaduwagan yan? Di ba kaduwagan yun? Kaduwagan yun eh. Kung gusto mo ng impeachment kay BP Sara, tumayo ka bilang lalaki at sabihin mo, kailangan ma-impeach si BP Sara. Ikaw nagtatago ka diyan sa bait-baitan mo. Bakit duwag ka kay BP Sara? Duwag ka sa Duterte. Ngayon, yung pagpirma ng anak mo, nilaglag ka. Imposibleng pipirma yung anak mo kung ayaw ka. Ano ka, Marcos? Inutil? Walang silbi? Under disaya? Sasabihin mo ayaw mo na impeachment yung anak mo unang pipirma? Ganun ka kainutil? Hindi ako naniniwala. Ako pinapaniwalaan ko, drama lahat yan. Gusto mo ng impeachment, Marcos. Mga plastic kayo. Duwag na kayo. Plastic pa kayo. Sinungaling pa kayo. Walang problema. Gusto niyo impeachment? Karapatan niyo yan. Pero magsalita ka. Huwag kang duwag, Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, derechahan na tayo dito. Visit na ako dito sa mga ito eh. Eto, si Pulong. Galit. Tingnan nyo. Galit na galit sila kay Sara. Ito mga lintik na mga buhaya na ito. Dahil sa tingin nila, magiging presidente si BP Sara. And I agree, magiging presidente yan si BP Sara. Kaya pinai-impeach eh. Kasi pag na-impeach si Sara at na-convict ng Senado, hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara. Let's assume for discussion purposes, alam ko hindi kayo magtatagumpay sa Senado. Pero for discussion purposes, let's assume mananalo ang impeachment at makukonvict si BP Sara. Sa tingin mo, tambaluslos, ikaw ang mananalo sa 2028? Hindi po. Dahil sisiguraduhin namin sa inyo, as early as now, kung ma-impeach si BP Sara, it's another Duterte will sit on that throne. Duterte pa rin ang magiging presidente. Tandaan mo yan. Kahit anong mangyari. Bakit? Mahal ng taong bayan ang Duterte. Tambaluslos, you have to accept ayaw sa'yo ng taong bayan. Ang may gusto lang sa'yo, yung mga 200 plus na mga kaalyado mo niya sa Congress dahil nabibigyan mo ng proyekto. Huwag na tayong maglokohan.
So akala mo mananalo ka? Hindi pa rin. It's either ang uupo dyan, si PRRD, si Pulong, o si Baste. Duterte pa rin ang uupo. Kaya akala mo magtatagumpay ang kasamaan. Never, never, ever magtatagumpay ang kasamaan. Ang akala lang ng kasamaan, nananalo sila. But at the end, laging panalo ang kabutihan. Hindi mananalo ang magnanakaw laban sa may malasakit sa bayan. Never. Akala mo lang nakakapuntos kayo. Parang ang demonyo nakakapuntos sa Diyos, akala ninyo. But at the end of the day, Diyos pa rin ang maghahari. Same thing. Never. Never, ever maghahari ang adik sa Pilipinas. Akala nyo. Sige, ituloy nyo yan. Kala mo mauubos ang Duterte? Hindi. Kasi hindi nakalimutan ng taong bayan ang malasakit na ginawa ng tatay. Remember this. Yung tatay mo, Marcos, binansagang diktador. Ayaw siya ng taong bayan. Nakontrol lang niya ang media, kaya tumagal. Si PRRD, gustong pagtagalin ng Pilipino, pero bumaba siya bilang presidente dahil yun ang nasa batas. Kabaligtaran sa tatay mo. Ayaw bumaba. Pero gusto ng Pilipino pababain. Anong punto? Dahil mahal ng tao si PRRD, may legacy iniwan si PRRD. Organic ang kagustuhan ng Pilipino kay PRRD. Kahit katayin ninyo si VP Sara, mamimili ka lang kung sinong uupo. Si PRRD sa susunod na eleksyon sa 2028, si Baste, o si Pulong. Wala na pong iba. It will still be the Duterte. Mark my words. It will happen. Representative Paulo Duterte sa aniya ay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri raw ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Among kakamali ito si Marcos. Ako naniniwala. Maaring Marcos, ikaw pa ma-impeach. Okay? Pag-usapan natin ang bahagya, etong impeachment. Last day ng kanilang ng Senado, saka i-final ito ng mga congressman. Ang tagal nilang inaantay. Bakit ngayon lang nila final? Bakit ngayon lang sila nagsipirma? Naintindihan nyo? Doon pa lang duda na ako, ba't ngayon lang sila nagsipirma eh? Inantay nila yung last day. Ako ito sa tingin ko. Dahil marami mga congressman ang posibleng mapalitan. So, importante, yung iba, sumifty na. Maaaring may kapalit na pera o maaaring may kapalit na pangako. We do not know. But definitely, may kapalit yan. Legal or illegal, we do not know. So, pumirma na yung iba, total maaalis na sa Kongreso. At nanganganib dahil maraming galit na Pilipino sa Kongreso. So, at least, nakapirma na sila, sasampa na yan. Ngayon, ang igagawin nila sa Senado, hindi nila ipupush to. Aantayin nila na matapos ang eleksyon. Kasi magpapalit ng liderato. Sa Congress, maaaring mawala na ang numero nila. Sa Senado ngayon, wala talaga silang numero para manalo ang impeachment. Wala po silang numero, wala silang 16 na boto. Pero ang itutulak nila dito, itong mga kaalyado ni Marcos. They will do their best. Yung makinarya, yung ayuda, babaha po ng pera sa Pilipinas ngayong eleksyon na to. Asahan nyo yun. Babaha ng pera. Nakakatakot po. Babaha ng
patayan, babahan ng pananakot, babahan ng droga, babahan ng kidnapping ngayong eleksyon. Dapat maipanalo ni Marcos yung kanilang mga kandidato para manalo ang impeachment sa Senado kasi pwedeng ituloy yan. Yan po ang kanilang sinasabi. Actually, pag-uusapan pa yan eh. Kasi kung po pwede bang ipasa sa susunod na Congress kung hindi man matapos ngayon. Pero sa nangyayari sa Pilipinas, nakikita nyo naman, hindi na po sila sumusunod sa batas. So whether pag-uusapan yan or hindi pag-uusapan, naniniwala ako, gagawa nila ng paraan yan para yan ay maituloy kahit magpalit na po ang senador.